Purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Isang magandang araw po muli sa inyo na mga nanonood sa programang Vessels of Fire. Pumuli ang inyong makakasama sa loob po ng 30 minutes na ito. My name is Brother Dexter Durante po. At samahan niyo po ako na tayo po ay sama-samang mag-aral, makinig, at mapagpala ng salita ng Diyos sa ating po mga tatalakayin sa araw na ito. Kaya simulan na po natin ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At para po sa ating panimula, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga nanonood sa araw na ito na tayo po ay sama-samang dumalangin, sama-sama po natin ialay ang programa at palatuntunan ito sa Panginoon, sapagkat ako po'y naniniwala na kung hindi po tayo sasamahan ng Panginoon sa ating pong gagawin, magiging pong baliwala ang ating pong pag-aaral. Kaya saan man kayo naroon, kayo man ay nasa bahay, kayo man po ngayon ay nasa inyong saan mang bahagi ng bahay, if you are in your living room, pinapanood ninyo ngayon ang palatuntunan ito, kung kayo man ay nasa inyong kusina, kung nasa na inyong telebisyon na aabot kayo ngayon ng palatuntunan ito, I pray to God that the blessings of God will be in your house today. So tayo po ay manalangin, join me in prayer, tayo po ay magsama-sama sa pananalangin, and let us lift our program today sa kamay po ng Panginoon. Let us pray. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ibinibigay mo sa amin. Dahil tunay po na isa na namang napakalaking pagpapala at pribilehiyo na makarinig kami muli ng iyong salita. Panginoon, ikaw po mismo nagsabi na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa iyong mga labi. Kaya Panginoon, sa sandali pong ito, niaalay namin ang palatuntunan ito sa iyo. Maluwalhati ka po, maparangalan ka, at hayaan mo ang bawat kaluluwa, bawat tao na nanonood ngayon at sumusubaybay, ay maabot mo po ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, you are the greatest teacher of the church. Gamit lamang po ako, daluyan lamang ako, instrumento lamang ako, upang ang iyong salita ay kanilang marinig at maunawaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. So ngayon po tayo po ay magbalik sa ating lesson doon po sa nauna nating talakayan kahapon, at nais ko po ulit kayong dalahin sa ating pong teksto para po doon sa mga ngayon lamang nakasubaybay, maaaring hindi ninyo napanood yung ating pong Bible study kahapon, ay makahabol po kayo. At nais ko na rin po samantalahin yung pagkakataon, mga kapatid. Kung sakali po hindi nami-miss nyo ang palatuntunan ito dahil hindi nyo napanood sa oras na tayo po ay lumabas sa telebisyon, meron pong paraan pa para mapanood ninyo ang mga palatuntunan ito ng EBN. Una, pumunta po kayo, kung wala kayong Facebook, magbukas po kayo ng Facebook account. At kung kayo po meron namang Facebook account na, ay type nyo po muna yung EBN, yung Essential Broadcasting Network, at lalabas po doon yung page. I-like nyo po yun. Amen? I-like nyo po yun, at doon po may mga pa-anunsyo, may mga pa-anunsyo po ang himpilan ninyo para po sa mga programa at sa mga activities ng Essential Broadcasting Network. At pagkatapos nyo pong i-like ang EBN, ay i-type nyo naman po yung Vessels of Fire, at pagka lumabas na po yung Vessels of Fire fan page, i-like nyo rin po yun. Ilalike nyo po yung page, yung Vessels of Fire TV. Ilagay nyo po doon sa search box, at pag lumabas na po yung page, i-like nyo po yun, at doon po ay makikita ninyo yung link papunta po sa ating YouTube account, Vessels of Fire TV, at naroon po naka-store ang lahat po ng episode ng programa at palatuntunan ito. Kaya wala na pong dahilan para hindi nyo po masubaybayan ng programang ito. Kaya kung kayo po ay gustong paulit-ulitin, gusto nyo i-replay din ng i-replay, dahil nabitin kayo sa ating pong telecast sa television, then the YouTube, yun yung tinatawag nating cross-media. Then like the Vessels of Fire TV page, at naroon po ang ating po mga palatuntunan, at maging yung Essential Broadcasting Network, i-like din po ninyo ron, dahil doon po ninyo makikita ang lahat ng programa at palatuntunan ng himpilan ninyo. Amen? Okay, Galatians chapter 3, simulan na po natin ang ating
pag-aaral ngayong pong oras na ito. Samahan nyo nga po ako ulit na basahin yung ating teksto na ating pong pinasimulan kahapon. Ang sabi po ay for verse 26, "For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus." And the last verse, verse 29. "And if you be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise." So, Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita na ating pong tatalakay. So, kahapon po sa ating panimula, marami na po yung nagsanga-sanga na yung ating talakayan because, we are just allowing the guidance of the Holy Spirit to flow sa ating pong lesson na ito, sa ating pong pag-aaral. Nakita po natin na sabi po sa talatang 26, ang sabi ni Paul, "You are all the children of God." Akin po munang kinuha yung konsepto para mailatag yung foundation, para maunawaan natin yung ating pang pag-uusapan, palalim ng palalim sa book of Galatians chapter 3. Nais ko po munang maunawaan natin that Paul is writing here to the Christian in Galatia. Amen? Hindi po sa lahat ng tao ay sinulatan niya. Hindi po lahat ay involved dito, kundi ang mga mananampalataya. At kahapon din ay akin pong binuksan ng Galatians chapter 1 at doon po ako, I believe, nag-stop doon sa ating pong lesson. At doon po ako magpipick up today because I am dealing with the so important topic regarding this Galatians chapter 1 verse 1 because I believe if you have followed the broadcast yesterday, akin pong tinatalakay the importance of the will of God in your life. Amen? At ganito po ito nagpasimula. At dito po ako magpipick up kasi sa ating talakayan sa araw na ito. Ang sabi ng verse 1, "Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ." And I just stop there. Kapansin-pansin po kasi yung binanggit po ni Pablo na siya raw po ay nagpapakilala kasi siya rito na sabi niya siya isang apostol, pero binigyan ng tinatawag na panulat ng salita na ganito, na sabi niya sa mga katagang kanyang binanggit, nang sumulat sa Galatia, sabi niya, "An apostle not of men, neither by men." Yun po yung ating binigyan ng pansin. Na napakahalaga na maunawaan natin, lalo na kung ikaw po ay lingkod ng Diyos, you may be serving God in different ways. There are many ways that we can serve God. I believe that not everyone that is watching today are pastor. At kung hindi ka man pastor, maybe you are serving God in the music ministry. There are so many ways that we can serve God in our church, in our local churches. May maaaring hindi ka man sa music ministry, you may be serving God in an ushering ministry, visitation ministry, whatever ministry you are in your church or your local church, kailangan mo po itong maunawaan. That as a man and women of God, bilang lalaki at babae na naglilingkod sa Diyos, huwag po nating kalilimutan yung prinsipyong pinauuna na kaagad ni Pablo sa Galatians chapter 1, na tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi po sa tao. Amen? Sapagkat hindi tao ang dapat nating pinaglilingkuran at pinagbibigyan ng please o binibigyan po natin ng kasiyahan, kundi ang dapat po nating pinasisiya ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, "I am an apostle not by men." Amen? Amen? Ang sabi niya, not by men, not of men, and not by men. Dalawang magkaiba pong bagay. Kaya kahapon ay nauwi po tayo doon sa pag-uusap dahil may mga panahon na ang simbahan sa modernong panahon na ating kinalalagyan. There are some churches, but not all, hindi lahat, pero merong ilan. They are governed and run by men, not by the Holy Spirit. Na ang nagpapatakbo ay ang tao. Dahil nga, sabi nung iba, kaya naman po, pastor, ang amin pong patakaran ay dahil baka para maiiwas, maproteksyonan ng tao. Ang simbahan, lalo na kung ang pastor ay magloko. Pero kahapon, tinalakay po natin na hindi po natin trabaho yun.
Sapagkat kung ang Diyos po ang naglagay, ang Diyos din po ang mag-aalis, mga kapatid. At ginamit po natin ang halimbawa sa lumang tipan sa panahon ng haring ang pangalan ni Saul. Amen? At doon ko na po kukunin yung ating talakayan ngayong araw na ito. Si David isang araw, sapagkat ito nga pong pangyayari, kaya sila nalagay ngayon sa ganung sitwasyon, dahil ang bayan ng Israel ay mas pinili nila na sila'y pangunahan ng tao kaysa ang Diyos ang namumuno sa kanila. Kaya nga kahapon ay akin pong binigyan ng diin na mahalaga ang iyong mga desisyon. At mahalaga ng iyong desisyon na hindi lamang basta desisyon. You are deciding based on the will of God for your life. Dahil kung ang iyong desisyon ay hindi mo ibabase sa kalooban ng Diyos, you are in danger. You are putting your future in danger. Kaya nga nakita natin kay Jesus sa kanyang panalangin. Kahapon din tinalakay natin ang sabi ni Jesus, not my will, but yours be done. Mahalaga po kasi nang nasusunod sa atin, lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. The will of God ang pinakamahalaga po na nasusunod. Because there is no safe place for you and me, children of God, here on earth, but to be at the center of God's will. Wala pong ibang safe na lugar o sagrado at tayo po'y siguradong lugar na mapupunta sa ibabaw ng daigdig, kundi kung tayo nasa kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, may panahon, pinakilala ko sa inyo bagay ang aking sarili. Amen? May mga gusto ako, no ako'y bata pa, pero ni minsan hindi ko po pinangarap at ni minsan hindi ko napanaginipan na ako'y haharap sa tao. May daladalang Biblia at nangangaral ng salita ng Diyos. Sa puro katotohanan po, I was raised in a house na ang aking pong ama ay naglilingkod sa Diyos. He is a pastor. Pero nung una, ayoko pong sundan ang pagpapastor. Pakiwari ko po, ito ang pinakamababa at pinakalugmok na karir sa buhay ng isang tao. May mga bagay nga po na gusto tayo, pero ang lagi pong masusunod ay ang gusto ng Diyos. Kaya nga kanina, ginamit ko po sa inyo yung halimbawa ng aking buhay, na ni minsan, ni sa panaginip, ay hindi ko po ninasa na magkaroon ng pagkakataon ng buhay ko na magiging akong pastor isang araw. Ngunit, pag ang Diyos po ang nasunod, ang kalooban po ng Diyos, eto ako ngayon. Kaya nga sabi dito ni Pablo, napakahalaga po sa Galatians 1, balikan na po natin. Paul, an apostle, not of men, neither by men. Kaya bilang naglilingkod po sa Diyos, wag po nating kalilimutan, mga kapatid. Ano po? Na tayo hindi naglilingkod sa tao, kundi tayo po ay laging ang motibasyon at ang ating puso at ang ating isipan ay nakatuon na ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos. Amen? Sapagkat napakatindi po at napakasama ng ating pong kalalabasan na tayo po ay naglilingkod sa tao, we would be men pleaser. We should not be pleasing men, but we should always be pleasing God. Kaya pag naalala ko po, balikan ko lang ulit, ano po, naalala ko po yung church nga, hindi po naman lahat ng church ganito. Pero dahil nga po, ang nagpapasya ay ang mga board. Hindi ko po sinasabing masama ang board, I believe in board. But this is one thing that I do not agree. That the church is run by board, not run by the Holy Spirit. Amen? Ang mahalaga po ay ang kalooban ng Diyos, hindi po ang kalooban ng tao. Amen? Kaya nga, minsan, nasabi lang nung nakausap ko, ay kaya po ganun ang sistema ay dahil para maproteksyonan ng simbahan. Lalo na kung pastor ay nagloloko. Pero teka po muna, gamitin po natin ang istorya sa lumang tipan na ang haring Saul ay nagkaroon na rin ng problema. Pero napakaganda po na ipinakita ng haring David sa panahon yon. Isang araw na nakita po niya si Saul. May pagkakataon na siya na mapatay na si Saul. Dahil ubod ng sama na ang haring ito. At maging ang kanyang buhay pinagtatangkaan ni Saul. Sabi ng kanyang kanang kamay, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, mahal na haring David, Sir, ito na ang pagkakataon para mapatay natin ang haring Saul. Pero hindi po niya ginawa. Sapagkat ang paniwala ng lalaking si David, touch not the anointed man of God. Amen? So, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos din po kasi ang mag-aalis. Amen? Kaya kung sakali man na nagkakaroon ng problema ang inyong pastor, dalhin mo sa panalangin. Amen?
At kung kailangan siyang alisin, ang Diyos po mag-aalis, hindi po ang tao. Hindi po ang tao, sapagkat ang Diyos ang dapat na unang-unang naglagay at dahilan kung bakit siya ay naroon sa ganung posisyon. Kaya nga, sabi po rito ni Pablo, an apostle of Paul, an apostle not of men, neither by men. Ibig sabihin ni Pablo, I am not indebted to please any man, because I am only obligated to please God. Kaya pag ikaw po ay man pleaser, nahihirapan ka, hindi ka makakapangaral ng gusto. Hindi mo masasabi ang mga mensahe pinararating ng Diyos. Bakit? Baka kasi masaktan ng mga membro. Baka kasi masaktan ang aming board of directors. Hindi po tama. Remember, we are not serving people. We are serving God. Amen? Kaya sabi ni Paul, let's go back now, Galatians chapter 1. Paul, an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ. Pinakikita po dito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya na siya po ay hindi po apostolo, hindi siya naglilingkod sa tao, at hindi rin tao ang naglagay sa kanya, kundi ang Panginoong Hesus ang kanyang pinaglilingkuran. Apostol siya ni Hesus, at ang naging dahilan kung bakit siya apostol, it is also because of Jesus. Amen? At ang sabi, Jesus Christ and God the Father. Lalo niyang pinatindi. Hindi lamang si Jesus ang dahilan kung bakit siya apostol, maging ang Ama ang siyang naglagay sa kanya sa kanyang kalalagayan. Who raised Him, or who's the Him here in Galatians 1, who raised Jesus from the dead. Verse 2. Tingnan po natin yung talatang 2. Galatia Kapitulo 1, talatang 2. So sabi, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. So, nakita po natin ngayon yung punto. Di ba, sabi ko po sa inyo, pakikinabangan po natin ng gusto itong ating Bible study. We came from Galatians 3 because that is our opening text dito po sa ating lesson. But I need to draw your attention back to Galatians 1 para maunawaan po natin na ang kausap po ni Pablo dito sa Galatia ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. This is specifically written for the believers. So the book of Galatians is for the Church of Christ. Para po ito sa mga mananampalataya. Amen? Kaya, ang sabi, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Now, na-establish na po natin ngayon yung facts, yung katotohanan, that the book of Galatians was referring to Christians. Now, let's go now to verse 26 now. We have now a strong foundation. Amen? Matatag ngayon yung ating pananaw, yung ating pagpasok ngayon sa Galatians 3. Ano ngayon ang sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Galatia? Verse 26, let's pick it up from verse 26, for you are all the children of God. So, kaya kailangan ko po kayong dalhin kanina sa Galatians 1, so you will not be confused that not everybody, not every single person, not every people on earth are children of God. Ang tinutukoy ni Pablo rito, children of God, ay hindi po lahat. Ang kausap niya kasi mga Kristiyano. Now, kasi kaya ko po ito pinagbibigayan ng diin para malaman po natin, para maalis na rin tayo doon sa confused state of mind. Kasi may mga tao nagsasabi, bakit kayo lang ba ang anak ng Diyos? Kami rin anak ng Diyos. Madali po kasi sabihin ng anak ng Diyos ka. Amen? Pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen? Pero ilan na nagsasabi, biruin mo, ano po? Well, gaya po nung sinabi, now, for me now, this is a challenge. Ano po? Kasi galing tayo sa Galatians 1, that kanina establish natin yung katotohanan, that if you are a minister, if you are a pastor, if you are a worker, if you are a man of God, you are not pleasing men, but you are pleasing God because you are not indebted to men, but you are indebted to God. Amen? So, may mga naririnig ako, ang sabi ng mga homosexual, palagi ko magagalit kayo, but I'm not telling you this to attack you,
but I'm here to tell the truth. Amen? Sabi ng mga homosexual, kami rin anak ng Diyos. Praise God. Amen? Sila rin daw ay anak ng Diyos. Well, kung lahat ng tao magsasabing anak ng Diyos, sino pa ang hindi anak ng Diyos ngayon sa ibabaw ng daigdig? Amen? Kung lahat ng tao magsasabing anak, lahat sila ng Diyos, hindi mo na malalaman sino ang tunay, sino hindi. Pero ang Biblia po, ang salita ng Diyos, ay may sagot dyan. Kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Tingnan po natin. Galatians 3:26. For you are all the children of God by, look at this, by faith. Paano naging anak ng Diyos ang mga taga-Galacia? Binanggit po ni Pablo, they became child of God not because they joined the church. Yan pa ang isa pong aking bubuksan sa ating lesson ngayon. Ang pagiging anak ng Diyos sa mga taga-Galacia, hindi sinabi ni Pablo, because you joined my church that I have started in Galatia. Hindi po ganun, no? Hindi ka sinabi, kaya ka naging anak ng Diyos dahil sumapi ka, umanib ka sa itinayo kong simbahan. May ganun po ba sinabi si Pablo? No, sabi ni Pablo, you became a child of God by faith. Tandaan po natin yan. So, makikita po natin yung punto that it is not religion, it is not the church that made us to be a children of God, but it is our faith in, and sabi ron, in Christ Jesus that what puts us to be a child of God. So ano ang naging daan para ang isang tayo maging anak ng Diyos? Dahil sa kanyang pananalig. Amen? Hindi rin dahil sa kanyang mabubuting gawa. Iwan po natin sandali ang Galacia. Silipin naman po natin ang sulat ng apostol na si Pablo sa mga mananampalataya pa rin sa Epeso. Tingnan po naman natin, katabi lamang yun ng Galacia. Next book after the book of Galatians, then you will find the book of Ephesians. Ang sabi po sa Galatians chapter 2, look at this. Ang sabi po sa Ephesians 2, we came from Galatians, now we are in the book of Ephesians. Ang sabi po rito, let me start now in verse 4. Ang sabi sa verse 4, Ephesians 2, but God, praise the Lord, who is rich in mercy. Ano raw po ang Diyos? Mayaman sa awa, mayaman sa habag. For His great love, dakila ang pag-ibig niya, wherewith He loved us. Amen? So ano raw ang Diyos? Mayaman pala sa habag, mayaman sa awa. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga po, kung lalapit ka sa Diyos, amen? Huwag mo pong sayangin, maiyaman ang Diyos sa awa. Maaaring pakiramdam mo, hindi kasi ako karapat-dapat. Pastor, brother, hindi ako karapat-dapat. Kung alam mo lang ang akin na, my friends, ito po ang sagot dyan. God is rich in mercy. Kung lalapit ka ng totohanan sa Kanya, magbabalik loob ka, no matter what you have done, you can count on the mercy and the great love of God. Hallelujah. Amen. Pakiramdam mo ay you are a prostitute, napakarumi mo, hindi ka karapat-dapat. Remember the story do sa gospel. Ang isang araw, Jesus was in a place na merong binatak sa kanya ang mga Pariseo at ang mga Saduseo. Dala-dala nila ang isang babae caught in adultery. At dala-dala nila, and I read one time one commentary from a respectable man of God, na sabi niya, alam niyo ba, yung babaeng dinala kay Jesus, dahil sabi, caught in the act of adultery, yun ay nakita talaga, aktual na may ginagawang kababalaghan. Dinala kay Jesus, na buong-buong ebidensya. Sabi pa ng isang komentary, hubad yun na dinala sa harapan ng Panginoon, na talagang proven na meron siyang ginagawang kasamaan, na wala nang pwedeng maitatanggi, hindi na pwedeng sabihin, chismis lamang, issue lamang yan, walang katotohanan, na andun ang lahat ng ebidensya that this woman, meron siyang maruming ginagawa at siya'y makasalanan. But what did Jesus say? Ano sabi ni Jesus? Yumuko si Jesus at may isinusulat sa lupa.
Dahil sabi ng mga Pariseo, ano masasabi mo? Huli na ito sa akto. Pero sabi ni Jesus, kung sino sa inyo walang kasalanan, umuna ng bumato, isa-isa nag-aalisan po yung mga tao na naroon. At ang natira na lamang ay yung babae. At ang sabi ni Jesus, asa na ang mga nag-aakusa sa iyo? Sabi ng babae, wala na pulad sila. Sabi niya, ako rin. Ang sabi niya, hindi kita hahatulan. Umayo ka na, magpakatino ka. Yung sabi ng Panginoon, ano po? Amen? So makikita po natin, dinemonstrate right there, dinemonstrate po ng Panginoon that your past, amen, yung iyong nakaraan, yung iyong kasalanan, handa po ang Diyos na yan ay limutin. Ang kailangan lamang po, ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Amen? Yung iba kaya naiilang na makinig sa mga gantong gawain, sa mga Bible study. Kaya yung iba naiilang na lumapit sa church. Ang akala kasi nila, ang mga nagba-Bible study, ang mga nag-church, akala nila ay para lamang ito sa mga banal, ang simbahan. No! I'm here to tell you that the church is not for people that are perfect. Church is people that are imperfect. But because of Jesus, we became perfect. We are not perfect in the natural, but through Jesus in our hearts and in our life. Yung po ang dahilan kung bakit tayo naging perpekto. Sa mata ng tao, marami tayong kapintasan. Pero pag ikaw po'y nagbalik loob kay Jesucristo at inamin mo ang iyong mga nakaraan, ang iyong mga kasalanan, kakalimutan po ng Panginoon yan. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2, dito po tayo pansamantala magtatapos. Tutuloy po natin ito sa susunod na episode ng ating pag-aaral. Ang sabi po rito sa Ephesians chapter 2, but God who is rich in mercy. Wow! Our God is rich in mercy, and for His great love, wherewith He loved us. Mayaman po ang Diyos sa awa, sa habag, at dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw lamang po ay magbabalik loob sa Panginoon, makakaasa ka po, makikinabang ka sa Kanyang awa at habag. Mayaman ang Panginoon sa awa at habag. Huwag mo po itong sayangin. Huwag mo pong hayaan na malayo ka lalo at mapalayo ka na mapalayo. Kapatid, kahit na ano ang iyong nakaraan, maaaring ikaw ay madumi, madilim ang nakaraan, pero kapatid, kaya kang linisin ng Panginoon. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang anak na si Jesus, at sabi ng John 3:16, that for God, oh hallelujah, Holy Spirit, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos, binigay niya si Jesus, ang kaisa-isa niyang anak, para ano? Para ikaw po ay maligtas. He did it for you. Ginawa ng Diyos yan para sa iyo. Dahil mayaman siya sa habag, mayaman siya sa awa, at dakila ang kanyang pag-ibig. Kaya huwag mong pahayaan na ang iyong nakaraan, nakawin ang iyong magandang hinaharap. Kaya ano pa ang iyong iniintay? Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito, at samantalahin mo rin ang pagkakataong ito, na itong araw marahil na itinakda ng Diyos para sa iyo, magbalik loob ka sa Panginoon. At nais kitang pangunahan ngayon sa panalangin. Sabayan mo lamang ako at sabihin mo, kung handa ka na magbalik loob sa Panginoon, sabihin mo ang ganitong panalangin, ulitin mo na parang ikaw ang nananalangin, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, marumi, makasalanan, mapaitan ng daan. Ngunit hinihiling ko po ang iyong kapatawaran. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon na Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, Panginoong Jesus, maghali ka sa aking puso, sa aking buhay. At simula sa araw na ito, hinihiling ko na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo na maging anak mo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumalangin. Amen. Purihin ang Panginoon, at kung ikaw po ay sumabay sa panalangin na yan, naniyahan po kita na mag-text ka ngayon. Ibalita mo sa amin kung paano ngayon ang bagong buhay. Sabihin mo lang, kapatid, salamat. Ako ngayon ay isa ng anak ng Diyos. Text mo po kami sa mga cellphone number na nakikita ninyo sa inyong screen. And if you also have a prayer request, meron kayo gusto nito panalangin, then we are standing by. Vessels of Fire, the same time EBN Ministry, kahit saan po kayo mapanood, makikita niyo po mga cellphone number, just text them and we will be praying for you. Kaya purihin ng Panginoon, at kung kayo rin po ay nais na magtanim
if you consider, if God's speaking to you, that this ministry is a good ground, you can sow a seed to this ministry. Nandyan din po ang mga address kung paano po kayo makakapagpadala. Kung nais nyo po mapagpala ang ministeryong ito sa pamamagitan ng inyong mga kaloob. Purihin po ang Panginoon at muli, pansamantala po tayo magpapaalam at hanggang sa mga susunod pong araw muli ng ating pag-aaral. Sa ganito pa rin pong oras, sa impilang ito ng EBN at sa programang Vessels of Fire, ang pumuli ang magpapaalam pansamantala, Brother Dexter po, ang nagsasabing, mahal ka ng Diyos, malapit nang bumalik si Jesus. God bless you, and see you again next time.